What's up guys? Kumusta kayo? It's me again, Joseph Kate. So for today's video guys, let's talk about BPI interest rates. Pag-uusapan natin guys yung interest rates kapag may savings account kayo sa BPI, regular savings account, at saka kung nag-personal loan kayo sa BPI, home loan, car loan, something ganyan. Pag-uusapan natin yung interest rates na ino-offer ni BPI. Kasi bawat product na ino-offer nila is may kanya-kanyang interest rates per annum sa savings accounts and then monthly naman kapag personal loan. Pero bago yun, nais muna kitang imitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ko kung bago ka pa lang kasi marami pa po akong i-share ng mga tutorials, knowledge, and experience of mine in the future. Kaya naman huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga vlogs na i-upload ko. Yun lang po at sobrang maraming salamat po. So as you can see guys, deposit rates for your savings and checking accounts. So deposit rates, ibig sabihin we're talking about BPI deposit accounts or savings accounts rates and interest. Peso savings account, know the required initial deposit, minimum monthly ADB or average daily balance, and the daily balance required to earn interest for every peso savings account. So ibig sabihin guys, kailangan nyo muna alamin kung magkano yung initial deposit ng target regular savings account ni BPI, kung ano yung gusto nyo i-open, kasi kailangan nyo i-provide yun, yung initial deposit para ma-push through yung application or yung opening of regular savings account sa BPI. Yung minimum ADB. So pag sinabing ADB, monthly average daily balance, kailangan yung alamin yun para hindi kayo ma-charge ng service charge ni BPI. Kasi 300 pesos yun guys kapag mas mababa sa required average daily balance yung laman ng regular savings account nyo sa BPI. And the daily balance required to earn interest. Kasi hindi lang siya basta kampante ka na fulfill ninyo yung average daily balance. So, kailangan yung i-hit yung or abutin, kailangan yung i-fulfill yung required balance para makapag-earn kayo ng interest rate sa BPI Peso Savings Account. Kasi maliban sa initial deposit or minimum average daily balance, kailangan nyo rin taasan yun para mag-earn ng interest. Kasi itong si initial deposit, pag nag-open kayo ng savings account, initial nga siya, di ba? Then yung minimum monthly average daily balance is yung kailangan nyo i-maintain para hindi kayo ma-charge ng service charge na 300 pesos. Then yung daily balance required to earn interest is para makapag-earn or tumubo yung pera ninyo. So sana na-gets ninyo. So ngayon, let's move on to regular savings account ni BPI. So ito guys, required initial deposit is 3,000. Required minimum monthly ADB or yung average daily balance is 3,000 din. Then required daily balance to earn interest is 5,000. So kailangan nyo i-maintain yung 5,000 para mag-earn kayo ng interest rate which is 0.625% per annum. So per annum siya guys. Ibig sabihin every year. So yung 5,000 nyo tutubo ng 0.0625% sa loob ng isang taon. Ganon siya. Tapos yung tinubo nun is babawasan ng 20% tax, which is mapupunta siya sa government. So, huwag kayong magugulat guys kasi may tax na naman ganito ganyan. Sabihin lang nun, yung kikitain lang ng 5,000 pesos. Hindi po babawasan ng 20% yung 5,000. Yung tutubuin lang ng 5,000 sa loob ng isang taon, which is 0.625% yung rate niya. So, safe yung 5,000 ninyo. Huwag kayong magpanik. Then yeah, let's move on to passbook savings. Sa passbook savings account naman ni BPS is yung required initial deposit niya is 10,000. Yung required minimum monthly ADB or yung average daily balance is 25,000 pesos. Mataas siya guys sa 25,000 pesos para hindi kayo ma-charge ng 300 pesos every month. 25,000 pesos yun. Required daily balance to earn interest is 25,000 pesos din. Tapos yung interest rate per annum is 0.0625%. Ganun siya. Then yeah, let's move on to peso checking account. Better take charge of your peso checking account by knowing its required deposit rates. Ibig sabihin, kailangan nyo munang alamin yung required deposit rates niya. Para naman sa regular checking account ni BPI, yung required initial deposit niya is 10,000 pesos para sa statement only. Then ngayon, comes with debit card and statement is 10,000 din siya. Then yung required minimum monthly average daily balance or monthly ADB is sa statement only is 10,000. Then sa debit card and statement is 10,000 din. Then required daily balance to earn interest is NA. So ibig sabihin not applicable. Hindi nag-earn ng interest yung regular checking account ni BPI. Pareho siya nakalagay, NA, interest rate per annum is NA din. Both statement only and debit card and statement.
Then ngayon, nakalagay dito may note. Interest earned shall be credited quarterly to your savings, except for MaxiSaver, where interest earned is credited monthly and BPI advance. So, ito guys, kapag may regular savings account kayo sa BPI, nagkakredit sila ng interest rates every quarter. So, pag sinabing quarter, every 3 months yun. Nakalagay dito and or current account. So, maliban na lang guys sa MaxiSavers, kasi yung interest niya is credit monthly at saka yung sa BPI advance and of course yung sa current accounts. Provided that the account has not been closed prior to schedule of interest crediting. So, kailangan hindi nag-close yung account ninyo kapag magkikredit na yun ng interest rates. Kasi kapag nag-close, hindi yun makikredit of course kasi closed account na siya. Interest earnings will be subject to applicable final withholding tax rate as prescribed by law. Tulad ng sabi ko kanina, 20% yung dinideduct sa interest na meron yung pera ninyo. Pero yung pera nyo na dineposit, hindi po mababawasan. Just to be clear. Then yeah, let's move on to other BPI products. So time deposits, let's talk about BPI time deposits interest rates. So ito na yon, yung time deposit which comes with a higher interest rate. Mas malaki yung tutubuin ng pera nyo dito sa time deposit. Rates vary based on the amount and term. For example, some auto-renew time deposits offer between 0.2,500% and 0.7,500% per annum. So, per annum ulit siya, guys. 0.250 compared kanina, 0.0625 yung ino-offer. Tapos, itong si time deposit is nasa 0.250%. Mas mataas siya, guys, kahit papano. Kasi ito, diretso na siyang 2. Ito kanina may 0 pa siya. Personal loans, the maximum annual contractual rate is 28.67%. So, mapapansin nyo guys, mas mataas yung personal loan ni BPI. 28.67% per annum. So, ibig sabihin, pag divide nyo siya sa into 12, nasa 2.38% yung interest rates per month ng personal loan. Nasa 2.38%. Then yun, sa credit cards naman, interest rates and finance charges are applied to outstanding balances. And the specific rates depend on the credit card type. So, ano ibig sabihin ng credit cards, guys? So, halimbawa, nag-swipe kayo tapos hindi nyo nabayaran ng buo yung statement balance, mangyayari doon, guys, is 3% yung ipapatong on the next billing cycle. So, halimbawa, may 10,000 kayong hindi nabayaran. So, magkano yung 10,000 sa 3% is 300 pesos. So, ibig sabihin, on the next billing cycle or next statement of account, may ipapatong doon na 300 pesos. Kaya naman, always settle your credit card bills on time to avoid finance charges or interest rates. At the same time, just make sure lang guys na babayaran ninyo yung minimum amount due ng BPI credit card ninyo para hindi kayo ma-charge ng extra charges like penalties and late payment fees. So I think that's all for now. So sana may na-share ko. Don't forget to subscribe for more videos. It's me again, Joseph Kate, that says, we don't have cash because we go for cashless transactions. Bye-bye!